kaya kung ayusin ang sistemang kontrol na ito. Tatlong eksperto sa seguridad na kabilang sa pinakamahuhusay sa mundo ang nakipaglaban sa loob ng 6 na oras, ngunit ang sistema ng kontrol ng trapiko sa Kalakhang, Maynila ay hindi man lang gumalaw. Ano ang alam ng isang bata? Akala mo ba'y laruan ito? Ang pinagtatawanan nila ay isang 12 taong gulang na batang lalaki na nakasuot ng lumang maong at may dala-dalang laptop na may tape na pantapal. Sa likod ng bata, isang babaeng nakasuot ng uniforme ng tagapaglinis ang nagmamasid na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Siya ang ina ng bata. Kung hindi maibabalik ang sistema, ang kumpanyang ito ay mapupunta sa bingit ng pagkabangkarote. Nagbukas ng bibig ang kinatawan ng kumpanya na may mukhang puno ng pagkadismaya. Sige, kung maibalik mo ang sistemang ito, maghahanda ako ng 700 milyong piso. Walang sinuman ang naniwala na matatapos ito ng bata. Talagang wala ni isa man. Mula rito, magsisimula ang isang kamangha-mangha at nakapagpapasiglang kwento ng anak ng isang tagapaglinis ng istasyon na haharap sa sistema ng kontrol ng trapiko na isinuko na ng pinakamahuhusay na eksperto sa mundo. Ilang oras lamang bago ang pangyayaring ito, nagsimula ang lahat sa isang tawag sa telepono mula sa kanyang ina. Lino, medyo matatagalan ang paglilinis ko ngayon. Ang boses ng ina ni Lino na si Elena ay narinig mula sa kabilang linya. Si Lino ay nakahiga sa kama at nakatingin sa screen ng kanyang laptop. Gaano ka katatagalan? Malamang 2:00 ng madaling araw, pero kung wala kang ginagawa, pwede kang pumunta sa gusali ng kumpanya. Maghintay ka lang sa lobby sa unang palapag. Naramdaman ni Lino na gumalaw ang kanyang damdamin. Naisip niya na mas maganda sa lobby kaysa mag-isa sa bahay. Nagbalik sa kanyang alaala ang panahong si Lino ay 5 taong gulang. Ang araw na iyon kung saan mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang ina at naghihintay ng bus pa Maynila. Lino, natatakot ako. Sandali lang, ayos lang yan. Nandito si Mama, di ba? Pupunta tayo sa Maynila, mag-aaral ng mabuti at magiging isang marangal na tao, ha? Tumango ang batang Lino, ngunit sa totoo lang, natatakot siya. Naalala niya ang unang araw na pumasok siya sa isang elementarya sa Maynila noong 7 taong gulang siya. Nagulat si Lino nang makita ang mga bagong tablet at laptop ng ibang bata. Mama, gusto ko rin ng ganyang computer. Patawad Lino. Kung mas malaki ang kita ni Mama, tiyak na bibili ako para sa iyo. Nanginginig ang boses ni Elena. Mula noon, hindi na sinabi ni Lino sa kanyang ina ang gusto niyang bilhin. Sa tuwing break time, sa eskwelahan, pumupunta si Lino sa library. Mahirap para sa kanya na makipagkaibigan sa ibang bata. Ngunit ang mga computer sa library ay tinanggap si Lino. May gumagamit ba ng upuan na ito? Walang gumagamit. Araw-araw ka rito, ano? Ngumiti sa kanya ang matandang librarian. Doon, nagsimulang matuto si Lino ng programming sa unang pagkakataon. Noong 9 na taong gulang siya, nakatanggap si Lino ng isang lumang laptop bilang regalo sa kaarawan. May mga linya ang screen at may ilang nawawalang key sa keyboard, ngunit para kay Lino, ito ay parang isang kayamanan. Mama, nakagawa ako ng isang laro. Talaga? Anong klaseng laro? Sa screen, isang maliit na robot na may pixel ang gumagala. Ito ang unang likha ni Lino. Namumuo ang luha sa mga mata ni Elena. Mula noon, patuloy na nakipaglaban si Lino sa computer hanggang gabi. Nanonood siya ng mga online course, nagtitipon ng impormasyon sa mga security forum sa ibang bansa, nagsusulat ng sarili niyang code at pinapahusay ang kanyang kakayahan habang nanonood. Lino, huwag kang masyadong magpakapagod. Ang katawan mo ang pinakamahalaga. Mama, sandali lang. Malapit na itong matapos. Araw-araw itong nangyayari. Palihim na sinilip ni Lino mula sa bintana ang likod ng kanyang ina na umaalis ng bahay 3:00 ng madaling araw. Ang kanyang nakabaluktot na likod na may dalang mabibigat na gamit panlinis ay bumibigat sa kanyang dibdib. Bakit po si Mama ay nagsisikap ng ganito? Minsan lang itong itinanong ni Lino para makasama ko si Lino ng masaya. Sapat na sa akin kung masaya si Lino, mas lalong bumigat ang dibdib ni Lino sa mga salitang iyon. Noong 10 taong gulang siya, sumali si Lino sa mga security forum gamit ang palayaw na puting pusa.
Pinahusay niya ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pakikipagtalo sa mga eksperto sa buong mundo tungkol sa mga kahinaan ng sistema. Dahil hindi niya sinabi ang kanyang edad, walang nakapansin na bata pa si Lino. Noong 11 taong gulang siya, nilutas ni Lino ang mga problema sa seguridad ng isang aktwal na kumpanya. Anonymously niyang iniulat ang mga kahinaan at nagbigay ng mga solusyon. Puting pusa, maraming salamat talaga. Dahil sa iyo, napigilan ang malaking aksidente. Nang matanggap niya ang email na iyon, may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Lino. Ito ang unang pagkakataon na napagtanto niya na ang kanyang kakayahan ay maaaring makatulong sa mundo. Kaya, sumakay si Lino sa tren at pumunta sa gusali ng Trans Manila Rail Corp kung saan nagtatrabaho ang kanyang ina. Ang tanawin ng gabi sa Manila ay dumadaloy sa bintana ng tren. Isang ordinaryong gabi sana iyon, nang makarating siya sa lobby sa unang palapag, may kakaibang hangin na nagpapahiwatig ng hindi pangkaraniwan. Ang mga taong nakasuot ng suit ay nagmamadali, at sa bawat mukha ay bakas ang pag-aalala. Nang umupo siya sa sofa at binuksan ang kanyang laptop, narinig niya ang usapan ng mga dumadaan. Ang sistema ng encryption ay ganap na gulong-gulo. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Wala na tayong oras? Anong gagawin natin? Kumilos ang tainga ni Lino. Sistema ng encryption. Ito ang larangan na matagal na niyang pinag-aaralan. Ganoon ba kalala ang sitwasyon? Nagbulong si Lino sa sarili. Nagsimulang lumaki ang pag-asa sa kanyang loob. Ito ay isang pagkakataon upang makita ang pinakamodernong sistema ng seguridad na nalalaman lamang niya sa teorya. Dahil hiniram niya ang ID card ng kanyang ina, nakasakay siya sa elevator. Ang kanyang mga daliri na humahawak sa pindutan ng ika-30 palapag ay bahagyang nanginginig, ngunit sa parehong oras, mayroon din siyang excitement. Hindi na mangyayari ang ganitong pagkakataon, nagpasya si Lino. Nang makarating siya sa ika-30 palapag at nakatayo sa harap ng pinto ng control room, medyo nag-alinlangan si Lino. Ang nagmamadaling boses at ingay ng makina mula sa loob ay nagpapahiwatig ng kalubhaan ng sitwasyon, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad sa takot. Sa sandaling buksan niya ang pinto at humakbang, ang lahat ng tingin ay nakatuon kay Lino. Ang nagulat na ekspresyon ng mga matatanda, ang mga nakakalat na kagamitan, at ang pulang mapa ng linya ng tren sa malaking monitor na sumasakop sa buong dingding. Lahat ay napakabigat. Sino ka? Paano ka nakapasok? Narinig ang mga boses ng pagkalito mula sa iba't ibang direksyon. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit kay Lino. Nakasuot siya ng suit, ngunit maluwag ang kanyang kurbata at magulo ang kanyang buhok. Iho, lugar ito para sa mga matatanda na nagtatrabaho. Bakit ka naririto? Patawad. Ang nanay ko po ay nagtatrabaho dito bilang tagapaglinis. Matapos marinig ang paliwanag ni Lino, medyo lumambot ang ekspresyon ni Ginoong de la Cruz. Tinitigan ni Lino ang monitor sa dingding at nagbulong. Sistema ng encryption, ano? Mukhang nagbabanggaan ang mga update at paulit-ulit ang parehong proseso nang hindi natatapos. Sa sandaling iyon, ang control room ay biglang nanahimik. Tinitigan muli ni Ginoong de la Cruz si Lino. Alam mo ang mga bagay na ito? Tumango si Lino. Sa mismong sandali na iyon, lumabas ang mga salita na magpapabago sa kapalaran. Ang desperadong boses ni Ginoong de la Cruz ay lumusot sa hangin. Sinusubukan mong sabihin na kaya mong ibalik ang sistemang ito? Bumigat ang dibdib ni Lino. Habang nakatuon sa kanya ang lahat ng tingin, muling sinabi ni Ginoong de la Cruz, "Sige, kung kaya mo, bibigyan kita ng 200,000,000 piso." Ang hangin sa control room ay nanigas. Ang mga mata ng tatlong eksperto na nakatingin kay Lino ay puno ng pagdududa at pagkalito. Para sa kanila, ang ideya na ang isang 12 taong gulang na bata na lumitaw matapos ang 6 na oras ng matinding pagkabigo ay maaaring maging solusyon ay halos isang insulto. Si Professor Reyes ang unang nagbukas ng bibig. Isang tao na nag-aral ng cryptography sa loob ng 25 taon sa Universidad ng Pilipinas. Sandali lang. Imposibleng mangyari yan. Kami na hindi nakalutas ng problema sa loob ng 6 na oras ay hindi maari na malutas ng isang bata. Ang kanyang boses ay malinaw na may bakas ng nasugatang pagmamataas. Si Ahente Corpus ay nakahalukip-kip at tinitigan si Lino na may mapanuring tingin.
Bilang isang dating investigador ng Cybercrime Unit ng Pambansang Pulisya, lubos niyang alam ang larangan ng seguridad. Ano ang alam ng bata? Hindi ito laro. Malamig ang boses ni Corpuz. Inalis ni Dr. Garcia ang kanyang salamin at kinuskos ang kanyang mga mata. Bagaman siya ay nominado para sa Nobel Prize sa larangan ng Computer Science, nawala na ang kanyang kumpiyansa ngayon. Posible bang mangyari ito? May nakaligtaan ba tayo? Tinitigan ni Ginoong de la Cruz si Lino at naaalala ang 15 taon na nakalipas. Ang panahon na pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap kasama ang kanyang mga kasama sa isang maliit na bodega sa Maynila. Noong panahong iyon, pinagtawanan din sila ng mga tao sa paligid. Ano ang magagawa ng mga taong bagong umalis sa kumpanya ng tren? Ngunit nagawa nila ito. Naitatag nila ang kasalukuyang Trans Manila Rail Corp. Nagbalik sa kanyang alaala ang panahong napanalunan nila ang unang malaking kontrata na nauugnay sa mga laro sa Timog Silangang Asya 5 taon na ang nakalipas. Nagawa natin, talagang nagawa natin. Ang araw na iyon, kung saan sumigaw sila ng tuwa kasama ang mga empleyado sa opisina, ay ang sandali na naging katotohanan ang kanilang pangarap. Ngunit iba ngayon, lahat ng naitayo sa loob ng 15 taon ay magigiba sa isang gabi. Ang kapalaran ng 2,000 empleyado, ang mga kasosyo sa iba't ibang kumpanya ng tren, at lahat ng taong naniwala at sumunod sa kanya ay nakasalalay. Ang paglilista sa Philippine Stock Exchange, PSE, ay hindi lamang tungkol sa pera. Ang kredibilidad ng kumpanya sa industriya, ang paghila ng mga mamumuhunan sa hinaharap, lahat ay nakasalalay dito. Kung magtatagumpay, ang halaga ng kumpanya ay tataas ng higit sa 10 beses. Kung mabibigo, magtatapos ang lahat. Ang sistema ng kontrol na iyon ay naglalaman ng lifeline ng kumpanya. Mahalagang dokumento tungkol sa paglilista sa PSE, mga kontrata sa mga mamumuhunan at higit sa lahat, ang master key upang paandarin ang buong sistema ng kontrol ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. Kung wala ang data sa loob niyan, wala tayong magagawa. Nagbulong si Ginoong de la Cruz. Walang tigil na umiikot ang segundo ng orasan sa dingding. 4 na oras at 40 minuto bago ang unang biyahe. Kung mag-activate ang automatic lock, talagang matatapos ang lahat. Nagulantang ang mga eksperto sa kaunting hitsura at murang edad ni Lino. Ang laptop na tinakpan ng tape, ang lumang maong, at higit sa lahat, ang katotohanan na siya ay isang estudyante pa lang sa elementarya ay lalong nagpalalim sa kanilang pagdududa. Sa tingin mo ba ay biro ang sitwasyong ito? Galit na sinabi ni Professor Reyes, ngunit kalmado si Lino. Sanay na siya na hindi pinapansin sa eskwelahan. Sa halip, maingat niyang tinitigan ang monitor sa dingding at sinabi, "Una, maaari ko bang tingnan ang system log?" Hindi nanginginig ang boses ni Lino. Parang ang 5 taon na pag-aaral na pinagsikapan niya ng mag-isa ay paghahanda para sa ganitong mga sandali. Ang sistema na ipinapakita sa monitor sa dingding ay talagang napakalaki. Ito ay isang komplikadong network ng lahat ng linya na tumatakbo sa Kalakhang, Maynila, libu-libong istasyon at 10,000 sistema ng signal. Sa iba't ibang bahagi ng screen, kumikislap ang mga pulang babala at patuloy na tumunog ang mga alarm. Sa gitna ng monitor, kumikislap ang mga pulang titik. Sistema ng lock na lang, 4 na oras, 45 minuto, 23 segundo. Bumababa ito bawat segundo. Para itong timer ng bomba. Sa sahig, nakakalat ang mamahaling kagamitan na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang tunog ng mga fan ng server na umiinit, ang kumikislap na ilaw ng LED, at ang mga magkakadugtong na kable ay nagpapatunay sa matinding pagsisikap sa loob ng 6 na oras. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng control room at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng tagapaglinis. Si Elena, ang ina ni Lino. "Lino, anong ginagawa mo rito?" Nagulat si Elena nang makita ang kanyang anak doon. Maikling ipinaliwanag ni Ginoong de la Cruz kay Elena ang sitwasyon. Sinabi pa niya na nagboluntaryo si Lino na lutasin ang problema ng sistema. "Ang Lino ko, talaga po?" Lumaki ang mga mata ni Elena. Alam niya ang galing ng kanyang anak sa computer, ngunit hindi niya akalain na makakasangkot ito sa ganito kalaking bagay.
Tiningnan ni Lino ang kanyang ina at sinabi, "Mama, sa tingin mo ba'y kaya ko talaga? Ito ang larangan na pinag-aralan ko ng matagal." Puno ng kumpiyansa ang mga mata ni Lino. Muling tinitigan ni Ginoong de la Cruz si Lino. Wala na silang ibang paraan. Naghahangad sila ng anumang pag-asa. "Sige, gawin mo. Ngunit kung magkamali ka, hindi ako magkakamali." Matatag ang sagot ni Lino. Nagdududa pa rin ang mga eksperto, ngunit hindi na sila makapagreklamo. Patuloy na lumipas ang oras at wala na silang ibang pagpipilian. Humakbang si Lino patungo sa terminal ng sistema ng kontrol. Ito ang sandali na magsisimula ang tunay na hamon. Unti-unting lumapit si Lino sa malaking terminal ng sistema ng kontrol. Habang lumalapit, lalong nakaramdam siya ng laki ng monitor sa dingding. Bumilis ang tibok ng puso ni Lino. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit sa parehong oras, may dumadaloy na excitement sa buong katawan niya. Ngayon na talaga, nakahalukip-kip si Professor Reyes at tiningnan si Lino. Nakakatawa talaga. Ang bagay na hindi ko malutas sa loob ng 25 taon ng pag-aaral ng cryptography, lulutasin ng isang estudyante sa elementarya. Humakbang si Ahente Corpus. Hindi ito laro, bata. Kung magkamali ka kahit isang beses lang, magkakaroon ng karagdagang 24 na oras na lock. Kung mangyari iyon, talagang tapos na. Nag-aalalang sinabi ni Dr. Garcia, "Talaga po bang ayos lang?" Ang sistemang ito ay batay sa pinakamodernong teknolohiya ng encryption. Hindi ito kayang hawakan kahit sa doctoral program. Huminga ng malalim si Lino habang nararamdaman ang tingin ng mga matatanda. Nagbalik sa kanyang alaala ang karanasan na hindi siya pinapansin sa eskwelahan, ngunit iba ngayon. Dahil ito ay isang bagay na talagang kaya niyang gawin. Una, susubukan kong intindihin ang istruktura ng sistema. Hindi nanginginig ang boses ni Lino. Inilagay ni Lino ang kanyang laptop sa tabi ng terminal ng sistema at ikinonekta ang mga kable. Sa screen, dumaloy ang komplikadong code. Ay, kakaiba. Bulong ni Lino habang tinitigan ang screen. Hindi ito simpleng lock, 3 susi ang nakakabit. Ipinaliwanag ni Lino sa mga eksperto habang lumilingon sa kanila. Bahagyang nagbago ang kanilang ekspresyon. Pagpapatunay ng pagkakakilanlan gamit ang fingerprint at iris scan, advanced encryption, at timer-based lock ang sabay-sabay na aktibo. Habang patuloy na nagsusuri si Lino, natuklasan niya ang mas malalang problema. May mas malaking problema. Kung susubukan mong buksan ang isang susi, ang natitirang 2 ay magiging mas matibay, parang immune system. Namutla ang mukha ni Professor Reyes. Sa wakas, naintindihan niya kung bakit sila nabigo sa loob ng 6 na oras. Ang mga pamamaraan na sinubukan ninyo ay puwersahang pagpasok, di ba? Ngunit ang sistemang ito ay lalong lumalakas sa tuwing nakakadetekta ng ganoong pag-atake. Natahimik si Ahente Corpus dahil tumpak ang pagsusuri ni Lino. Nagsimulang sumayaw ang mga daliri ni Lino sa keyboard. Sa screen, dumadaloy ang walang katapusang code at log data. Nagsimula ang security update alas 11:47 kagabi. Kaya itinigil ni Lino ang kanyang kamay at tinitigan ang screen. Naudlot ang update. Hindi ito natapos. Ito ang sanhi ng problema. Tuwang-tuwang sumigaw si Lino. Napunta sa kanya ang lahat ng tingin. Nagbabanggaan ang bagong seguridad at ang kasalukuyang sistema. Kaya paikot-ikot lang ang sistema. Tumayo si Dr. Garcia at sumilip sa screen ni Lino. Totoo nga, ganap na nawasak ang pag-synchronize ng oras. Puno ng pagtataka ang kanyang boses. Dahil sa loob ng 10 minuto, natuklasan ng isang dolsa, taong gulang na bata ang dahilan na nakaligtaan nila sa loob ng 6 na oras. Lumapit si Ginoong de la Cruz kay Lino. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng seryosong interes. Kung gayon, paano natin ito lulutasin? May bakas ng pagmamakaawa sa boses ni Ginoong de la Cruz. Inilagay ni Lino ang kanyang kamay sa keyboard. May dumaloy na tensyon sa buong katawan niya. Una, susubukan kong paghiwalayin ang nagbabanggaang bahagi. Sinimulan niyang i-type ang komplikadong code. Isa-isang nawala ang mga error message sa screen. May maliit na signal sound mula sa sistema at ang LED ng unang susi ay naging berde. Nagawa ko. Mahinang sigaw ni Lino.
ngunit panandalian lang ang saya. Biglang nagsimulang tumunog ang isang babala mula sa sistema. Mas mabilis na kumislap ang pulang ilaw. Ano? May nangyaring masama ba? Sigaw ni Professor Reyes. Namutla ang mukha ni Lino. Kinikilala ng sistema na may pumasok. Ang natitirang dalawang susi ay mas lalong pinalakas. Nanginginig ang boses ni Lino dahil mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Itigil mo. Kung magpatuloy ka at mag-lock, tapos na talaga. Sigaw ni Ahente Corpuz sa desperadong boses, ngunit patuloy na nag-type si Lino sa keyboard. Hindi siya maaaring sumuko. Sandali lang, kakaiba. Sinabi ni Lino habang tinitigan ng screen. Hindi ito simpleng pagkabigo sa update, para itong isang bagay na sinadya. Tumingala si Lino at tiningnan si Ginoong De La Cruz. Wala po bang internal na tao na nag-access sa sistema kamakailan? Sa tingin ko, hindi ito simpleng pagkakamali. Nanahimik ang control room dahil ang mga salita ni Lino ay nagpapahiwatig ng bagong posibilidad. Nanigas ang mukha ni Ginoong De La Cruz. May traidor sa loob? Imposible. Kilala ko ang lahat ng empleyado ko, ngunit malinaw ang ebidensya na ipinapakita ni Lino. Sa mismong sandaling ito, may nagmamanipula sa sistema mula sa malayo. Sa tuwing susubukan nating gumawa ng hakbang, mas lalo nilang hinaharangan. Naging tahimik ang control room dahil ganap na nagbago ang sitwasyon. Kung gayon, anong gagawin natin? Tanong ni Ginoong De La Cruz sa mabigat na boses. Hindi na ito isang simpleng teknikal na problema, kundi isang labanan laban sa kalaban. Inilagay ni Lino ang kanyang kamay sa keyboard. Kailangan niya ng ibang diskarte ngayon. Kung binago ng kalaban ang mga patakaran ng laro, kailangan din nating baguhin ang mga patakaran ng laro. May bagong apoy na sumiklab sa mga mata ni Lino. Hindi na siya simpleng magre-restore ng sistema, kundi naghahanda na siya para sa isang tunay na paghaharap sa isang di nakikitang hacker. Gumamit si Lino ng dalawang monitor ng sabay-sabay. Sa isang bahagi, naganap ang real-time na labanan at sa kabilang bahagi, tahimik niyang hinahanap ang katotohanan. Umabot sa sukdulan ang konsentrasyon ni Lino. Mayroong isang bagay dito, mahinang bulong ni Lino. Natagpuan niya ang isang log file na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng sistema. Ito ay isang lugar na mahirap matagpuan kahit ng karaniwang administrator. Ang file na ito ay naka-encrypt, ngunit kakaiba ang pagkakakabit ng encryption. Tiningnan ni Professor Reyes ang screen ni Lino at nagulat. Paano ka nakapasok sa ganoong kalalim na layer? Hindi ko alam ang ganoong ruta. Sinimulan ni Lino na i-decode ang encryption gamit ang isang kakaibang paraan, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pattern analysis. Mukhang minadali ng isang tao ang paggawa ng encryption na ito. Hindi ito perpekto. Nang ma-decode ang encryption, lumabas ang nakakagulat na nilalaman. Ito ay detalyadong log ng pag-access sa loob ng isang buwan. Hindi ito isang beses lang, isang buwan na mayroong nakapasok sa sistema. Nanginginig ang boses ni Lino dahil ito ay isang mas planadong pag-atake kaysa sa inaasahan niya. Nakita nila lahat ng paghahanda natin para sa paglilista sa loob ng isang buwan. Tiningnan ni Ginoong De La Cruz ang screen at namutla ang mukha. Habang mas detalyadong nagsusuri si Lino, lumitaw ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang lahat ng access record na ito ay nagmula sa internal network ng kumpanya. Hindi ito mula sa labas, kundi mula sa loob ng kumpanya. Naging tahimik ang control room. Lahat ay nagdududa sa isa't isa. Naiwan pa rin ang employee ID. Numero 27749. Sino ang may-ari nito? Tanong ni Lino habang tinitigan si Ginoong De La Cruz. Nanigas ang mukha ni Ginoong De La Cruz. Iyan ang ID ng aming CTO, si Ginoong Mendoza. Nanginginig ang boses ni Ginoong De La Cruz. Nang mas malalim pa ang paghuhukay ni Lino, lumabas ang isa pang nakakagulat na katotohanan. May record ng external communication dito. Nagpadala ng data sa isang kumpanyang tinatawag na Mega Rail Systems. Mega Rail? Hindi ba't sila ang pinakamalaki nating kalaban? Sumigaw si Dr. Garcia nang marinig ang pangalan ng kumpanya. Hindi ito simpleng system failure. Ito ay isang ganap na operasyon ng industrial espionage. Isang pangmatagalang plano upang pigilan ang paglilista.
Sinuri ito ni Ahente Corpuz bilang isang dating investigador ng pambansang pulisya. Habang patuloy na nagsusuri si Lino, mas naging malinaw ang mas sopistikadong plano. Ang layunin ay patigilin ang sistema sa bisperas ng anunsyo ng paglilista. Bukod pa rito, mukhang plano rin nilang atakihin ang backup ng sabay-sabay. Higit pa sa pagsusuri, lumabas din ang dahilan ng pagtataksil. May record si Ginoong Mendoza na nagkaroon ng malaking personal na utang 3 buwan na ang nakalipas. May bakas din ng malaking pagpasok ng pera mula sa Mega Rail. Mahigpit na kinuyom ni Ginoong De La Cruz ang kanyang kamao dahil ito ay pagtataksil ng isang kasama na pinagkakatiwalaan niya. Ganap na nagbago ang tingin ni Elena sa kanyang anak. Ang Lino ko, kaya palang gawin ng ganito? Namumuo ang luha sa mga mata ni Elena. Patawad, Lino. Ganap kitang maliit tingin. Ang ganitong pagsusuri ay mahirap kahit sa doctoral program. Sa unang pagkakataon, yumuko ng malalim si Professor Reyes kay Lino. Ilang tao lang sa pambansang pulisya ang may kakayahang magsuri ng ganito. Hindi ako makapaniwala na 12 taong gulang ka. Tiningnan muli ni Ahente Corpuz si Lino habang nakahalukip-kip. Sinimulan ni Lino na subaybayan ang pagkakakilanlan ng hacker na humaharang sa kanya sa real time. Ang hacker na kinakaharap ko ngayon ay isang profesional na hacker na inupahan ni Ginoong Mendoza, mukhang taga-Eastern Europe. Kasama ko si Ginoong Mendoza sa loob ng 15 taon. Bakit niya nagawa ito? Ikinuyom ni Ginoong De La Cruz ang kanyang kamao sa mesa. Ngayon, ganap nang nagbago ang sitwasyon. Hindi na ito simpleng system failure, kundi isang labanan ng espiya sa pagitan ng mga kumpanya. Ngayon, alam na natin kung sino ang kalaban natin. Dahil alam na natin ang pagkakakilanlan ng kalaban, maaari nating baguhin ang mga patakaran ng laro. May bagong determinasyon na sumiklab sa mga mata ni Lino. Nagbago ang tingin ng lahat sa control room kay Lino. Sa halip na pagdududa, puno ito ng tiwala at respeto. Sa sandaling inilagay ni Lino ang kanyang kamay sa keyboard, isang bagong mensahe ang lumitaw sa screen. Simulan na natin ang laro, bata. Ito ay isang hamon mula sa Black Hat hacker mula sa Eastern Europe. Mabilis na tumibok ang puso ni Lino, ngunit sa parehong oras, naging matalas ang lahat ng kanyang pandama. Ang lahat ng kanyang paghahanda ay para sa sandaling ito. Ang dalawang cursor ay nagsimulang gumalaw na parang kidlat sa screen. Ang code ni Lino at ang code ng hacker ay nagbanggaan sa real time para itong dalawang henyo na nag-uusap sa pamamagitan ng chess. Ito ay isang matinding opensiba at depensa kung saan ang isang linya ng code ay atake at ang isa naman ay depensa. Ang kalaban ay tunay na may kakayahan. Hinarangan niya ang lahat ng ruta na sinubukan ni Lino na parang nababasa niya ang isip ni Lino. Kumikilos ang batang ito sa isang predictable na pattern. Nag-iwan ng mensahe ang hacker upang guluhin ang isip ni Lino. Ngunit hindi madaling nagpadala si Lino. Bigla niyang binago ang pattern ng pag-atake. Sa halip na diretsong pagpasok, inatake niya mula sa maraming ruta ng sabay-sabay. Ano? Nagpakita ng pagkalito ang hacker sa unang pagkakataon. Nagulat siya sa hindi inaasahang diskarte ni Lino. Ngunit agad ding nagsimula ang mas malakas na counter-attack. Sa mismong sandaling iyon, isang bagong babala ang tumunog mula sa sistema. Final lock, 1 oras, 47 minuto. Sigaw ni Dr. Garcia habang tinitigan ang screen. Sa wakas, ito na ang huling pagkakataon. Lino, huwag kang masyadong magpakapagod. Sapat na sa akin kung ligtas ka, anak. Sinabi ni Elena habang tinitigan ang kanyang anak. Ngunit sa parehong oras, mayroon din siyang kumpiyansa na magtatagumpay ang kanyang anak. Inilabas ng pro-hacker ang kanyang huling alas. Sabay-sabay siyang naglunsad ng pag-atake na nagpapadala ng malaking volume ng data at lumikha ng backdoor. Tapos na ito, bata. Isang nagbabantang mensahe ang lumitaw sa screen. Ngunit ngumiti pa si Lino. Dahil may ideya siyang gawing pagkakataon ang pag-atake ng kalaban. Kinuha ni Lino ang malaking volume ng data na ipinadala ng hacker at ginawa itong kanyang sariling authentication signal. Literal na ginamit niya ang armas ng kalaban laban dito. Imposible. Paano niya nagawa iyon? Nag-iwan ng mensahe ang hacker na may pagkalito. Ang ganyang pamamaraan ay iilang tao lang ang nakakagawa sa pambansang pulisya.
Gulat na tinitigan ni Ahente Corpus si Lino. Nagtagumpay ang pag-atake ni Lino. Nalampasan niya ang unang depensa ng encryption. Nagawa natin. Nalampasan natin ang panlabas na pader. Tuwang-tuwang sumigaw si Lino. Ipinatupad ng hacker ang kanyang huling pag-atake sa lahat ng kanyang makakaya. Naglunsad siya ng virus na sumisira sa buong sistema. Kung gayon, walang sinuman ang mananalo. Ito ang mapanirang huling alas. Sinimulan ni Lino na manipulahin ang tatlong screen ng sabay-sabay. Sabay-sabay niyang ginawa ang pagharang ng virus, pag-decode ng encryption, at pagsubaybay sa hacker. Sa sukdulang konsentrasyon, nagsimulang umikot ang utak ni Lino. 1 oras 23 minuto, 22 minuto, 21 minuto. Walang awa na nababawasan ang oras. Sa mismong sandaling iyon, may ideya na pumasok sa isip ni Lino. Ang ideya na gamitin ang virus ng hacker para sa pag-decode ng encryption, ang pattern ng pag-atake ng virus sa sistema. Kung gagamitin ko ito ng baliktad, sinuri ni Lino ang pattern ng pag-atake ng virus at natuklasan ang kahinaan ng encryption, ganap niyang binaligtad ang pag-atake ng kalaban. Nag-iwan ng huling mensahe ang pro-hacker, "Kayo ang nanalo, kinikilala ko," at nawala ang koneksyon, ganap na pagtalikod. Ang ikalawang LED sa monitor sa dingding ay naging berde. Ganap nang na-unlock ang ikalawang susi. "Nagawa ko!" Sumigaw si Lino. Sa sandaling iyon, napansin niya na nanginginig ang kanyang mga daliri. Basang-basa ng pawis ang kanyang palad at matigas ang kanyang balikat at likod. Ngunit hindi siya maaaring huminto. Ngunit hindi pa tapos. Nananatili pa ang huling timer-based lock. Ginawa ni Lino ang kanyang huling lakas at hinarap ang ikatlong sistema. Ang natitirang oras ay 1 oras at 4 minuto. Nagsimula ang huling hamon ni Lino. Nakatayo si Lino sa harap ng ikatlo at huling susi. Ito ang sandali na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang karanasan at kaalaman. Ang sistema na ipinapakita sa screen ay iba sa mga nauna. Libu-libong timecode ang komplikadong magkakadugtong. Ito ay timer-based multi-encryption. Patuloy na nagbabago ang bawat code sa real-time. Sinabi ni Lino habang nagsusuri, ito ay isang sistema na umiikot ng tumpak na parang mga gears ng orasan. Biglang napaluhod si Lino. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na mayroon siyang ideya, ang pattern ng pagbabago ng oras. Ito ay konektado sa backdoor ng hacker na natuklasan ko kanina. Kung gagamitin ko ng baliktad ang backdoor na ginawa ng hacker, maaari kong ma-bypass ang timer-based lock. Tuwang-tuwang nagsimulang mag-type si Lino sa keyboard. Ito ay isang kakaibang ideya na gamitin ang bitag na ginawa ng kalaban bilang susi. Nakatatarantang baligtad na ideya. Ang ruta ng pag-atake ay naging solusyon, sigaw ni Dr. Garcia. Mabilis na gumalaw ang mga daliri ni Lino na parang kidlat. Sinusubaybayan niya ang bawat bakas na iniwan ng hacker at lumapit sa core ng lock. 47 minuto, 46 minuto, 45 minuto, nakakatakot ang bilis ng pagbaba ng oras. Nagawa ko, sigaw ni Lino. Sa screen, isa-isang nawalan ng bisa ang code ng lock. Ganap na nakuha ko ang ruta ng backdoor. Ngayon, maaari ko nang i-unlock ang lock. Inilagay ni Lino ang huling command. Lahat ay nagpigil ng hininga. Dahil ang 15 taon ng pangarap ay nakasalalay sa sandaling ito. Mula sa madilim na monitor sa dingding, nagsimulang lumabas ang malambot na asul na ilaw at pagkatapos ay narinig ang parang boses ng anghel na system audio, pinahintulutang pag-access. Kumpleto na ang pagpapanumbalik ng sistema ng kontrol ng trapiko. Ang control room ay parang sumabog sa isang iglap. Sumigaw si Professor Reyes at tumalon habang pumalakpak si Dr. Garcia at umiyak. Ngumiti rin si Ahente Corpus sa unang pagkakataon. Nagawa, talagang nagawa. Nahulog si Ginoong De La Cruz sa sahig at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang dalawang kamay. Ang 15 taon ng pagkabigat at tensyon ay nawala sa isang iglap. Salamat. Maraming salamat, Lino. Nanginginig ang boses ni Ginoong De La Cruz. Sa sandaling iyon, ipinapakita sa monitor sa dingding ang mapa ng ruta ng Kalakhang, Maynila. Ang screen na kanina ay pula ay unti-unting naging asul. Ito ang tanda na nagsimula na ang unang biyahe ng tren. Ang mga pasahero na walang alam ay sasalubungin ang kanilang karaniwang umaga
Umiiyak si Elena habang tinitigan ang kanyang anak. Sabay na dumaloy ang pagmamataas at ginhawa. Ang Lino ko, nakagawa talaga ng isang kahanga-hangang bagay, isang sandali na hindi niya malilimutan habang buhay. Si Lino, sa gitna ng lahat ng papuri, ay mapagpakumbaba. Hindi ko po ito nagawa ng mag-isa, dahil po tinulungan ninyo ako. Ito ay isang pagiging kalmado na hindi mo aasahan sa isang 12 taong gulang. Lino, talagang patawad. Habang buhay kong pagsisisihan ang pagmamaliit ko sa iyo. Tumayo si Professor Reyes sa harap ni Lino at yumuko ng malalim. Ang ipinakita mo ay hindi lang teknolohiya, kundi sining. Buong puso kong ipinapahayag ang aking paggalang. Lumapit din si Dr. Garcia kay Lino at magalang na yumuko. Patuloy na gumawa si Lino ng karagdagang gawain at sinabi, "Natukoy ko na ang kumpletong pagkakakilanlan ng hacker. Nakasiguro na rin ako ng ebidensya na maaaring gamitin sa legal na pag-uusig kasama si Ginoong Mendoza. Ito ay perpektong pagtatapos." Agad na tumawag si Ginoong de la Cruz. Ituloy ang anunsyo ng paglilista sa PSE tulad ng nakaplano. Ito ang sandali na naging katotohanan ang 15 taon ng pangarap. Lumuhod si Ginoong de la Cruz sa harap ni Lino at sinabi, "Hindi biro ang 500 milyong piso. Talagang ibibigay ko ito. Iniligtas mo ang aming kumpanya." Ngunit ang sagot ni Lino ay ikinagulat ng lahat na naroon. "Hindi ko po kailangan ng ganoon karaming pera. Sa halip, mayroon po akong ibang hiling." Habang sinasabi iyon, pasimple siyang tumingin sa kanyang ina. Napansin niya na medyo luma na ang laylayan ng uniforme ng tagapaglinis at sumikip ang kanyang dibdib. Puno ng purong pasyon ang mga mata ni Lino. "Gusto ko pong gumawa pa ng maraming trabahong ganito, trabaho na makakatulong sa mga tao, at ayoko na pong pahirapan ang aking ina. Kung gayon, hindi mo ba gustong maging Chief Security Officer ng aming kumpanya? Siyempre, may espesyal na kondisyon, isinasaalang-alang ang iyong edad." Sinabi ni Ginoong de la Cruz na may paghanga. Ito ang simula ng isang bagong buhay. Mula sa labas ng bintana, pumasok ang unang sinag ng bukang liwayway. Nagtapos ang mahabang gabi at magsisimula na ang isang bagong araw. Ito ang sandali na nagbukas ang isang ganap na bagong kinabukasan para kay Lino at para sa lahat ng tao sa Trans Manila Rail Corp. Alas, 6:10 ng umaga, pumasok ang mga taong nakasuot ng itim na suit sa lobby ng gusali ng Trans Manila Rail Corp. Sila ay mga investigador mula sa Cybercrime Unit ng Pambansang Pulisya. Sa tulong ng ebidensya na ibinigay ni Lino, nagsimula ang investigasyon. Si Ginoong de la Cruz mismo ang bumaba sa unang palapag at ipinaliwanag ang sitwasyon. Alas, 7 ng umaga, inaresto si Ginoong Mendoza sa parking area ng kumpanya habang papunta sa trabaho tulad ng dati. Sa sandaling ikinabit ang posas, namutla ang kanyang mukha. "Inaaresto ka namin sa hinala ng industrial espionage at illegal access." Ang malamig na boses ng investigador ay umalingaw-ngaw sa parking area. Sistematikong inayos at isinumite ni Lino ang lahat ng ebidensya sa mga investigador. Log files, communication records, at maging ang daloy ng pera, lahat ay perpekto. Sapat na ang ebidensya na ito para sa pag-uusig. Sinabi ng Chief Investigator na may paghanga. Bilang ebidensya na tinipon ng isang 12 taong gulang na bata, ito ay napaka-propesyonal. Alas, 10 ng umaga, dumating din ang magandang balita mula sa Eastern Europe. May balita na naaresto na rin ang pro-hacker sa pakikipagtulungan sa Interpol. Ang impormasyon na sinubaybayan mo ang naging susi. Nagpakita ng thumbs up ang investigador. Nasangkot din sa investigasyon ang Mega Rail Systems, ang kalaban nilang kumpanya. Sunod-sunod na ipinatawag ang mga executive ng kumpanya para sa pagtatanong sa hinala ng pag-upa ng industrial spy. Mula tanghali, dagsa ang media. 12 taong gulang na batang henyo, tinumbok ang sindikato ng industrial espionage, ang batang nagligtas sa Trans Manila Rail Corp. Ang elementarya na nagligtas sa transportasyon ng 38 milyong tao sa Kalakhang, Maynila. Ang mga headline na ito ay bumalot sa lahat ng balita. Nagulat si Lino sa biglaang atensyon. Sumagot si Lino sa isang maikling panayam. "Ginawa ko lang po ang kaya kong gawin. Hindi ko po ito ginawa ng mag-isa. Maraming po ang tumulong sa akin.
Nagulat din ang mga reporter sa kanyang pagiging kalmado na hindi mo aasahan sa isang dulsatong gulang. 3:00 ng hapon, tumunog ang kampana ng seremonya ng paglilista ng Trans Manila Rail Corp sa Philippine Stock Exchange. Nagsimula ang presyo ng stock sa 50% na mas mataas kaysa sa inaasahan. Dahil lubhang naantig ang mga mamumuhunan sa kwento ni Lino, lumagpas sa 1 trilyong piso ang halaga ng kumpanya sa isang araw. Sumigaw si Ginoong De La Cruz sa balita na natanggap niya sa telepono. Ibinukod ni Ginoong De La Cruz si Lino at nagbigay ng formal na panukala. Lino, talagang gusto mo bang maging Chief Security Officer ng aming kumpanya? Siyempre, may espesyal na kondisyon para sa iyo upang makasabay sa iyong pag-aaral. Kumislap ang mga mata ni Lino. May kondisyon po ako, seryosong sinabi ni Lino. Gusto ko pong gamitin ang bahagi ng aking gantimpala para sa edukasyon sa seguridad, para sa mga batang may talento tulad ko, ngunit walang pagkakataon. Nanggigil na tumango si Ginoong De La Cruz. Hindi na kailangang magtrabaho si Elena sa gabi. Naging matatag ang kanilang buhay dahil sa gantimpala na natanggap ni Lino para talagang panaginip. Ang Lino ko, nagawa ang ganito. Umaagos ang luha ng kaligayahan sa mga mata ni Elena. Makalipas ang 1 buwan, lumipat si Lino sa isang magandang subdivision sa Makati. Mayroon din siyang sariling computer room. Tuwang-tuwa si Lino sa silid na may kumpletong kagamitan. Ngayon, mas marami akong matutulungan. Nag-alok si Professor Reyes, Dr. Garcia, at Ahente Corpus na maging mentor ni Lino. Kung may gusto kang matutunan, tumawag ka lang anumang oras. Tuturuan ka namin. Mainit na sinabi ni Professor Reyes. Makalipas ang 6 na buwan, itinatag ni Lino ang isang Cybersecurity Education Foundation na ipinangalan sa kanya. Ito ay isang foundation na nagbibigay ng computer education sa mga batang nasa mahirap na kalagayan sa ekonomiya. Lahat ng bata ay dapat magkaroon ng pagkakataon. Ito ang paniniwala ni Lino. Nagsimula rin si Elena na magboluntaryo sa foundation. Ito ay isang gawain na sumusuporta sa mga pamilya ng mga batang nahihirapan sa ekonomiya. Gusto naming ibahagi ang biyayang natanggap namin sa iba. Ito ang mainit na damdamin ni Elena. Tama pala na sumakay ako sa bus noon. Tama pala na pinaniwalaan ko si Lino. Tahimik na bulong ni Elena sa sarili. Makalipas ang 1 taon, ang foundation ni Lino ay nakapagturo na ng higit sa 500 bata. Kabilang sa kanila ay mayroon nang nanalo sa mga kompetisyon. Dahil po sa inyo, sir, natagpuan ko ang aking pangarap. Ang mga salita ng pasasalamat mula sa kanyang mga estudyante ang pinakamalaking gantimpala para kay Lino. Naging parang ama si Ginoong De La Cruz para kay Lino. Nagbigay siya ng maraming payo hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa buhay. Higit sa tagumpay, ang mahalaga ay kung anong uri ka ng tao. Ito, ang turo ni Ginoong De La Cruz. Kinilala sa buong mundo ang gawain ni Lino. Itinalaga siya bilang miyembro ng UN Cybersecurity Advisory Committee. Siya ang pinakabatang miyembro ng Advisory Committee. Hindi mahalaga ang edad. Ang mahalaga ay kung anong ginagawa mo. Mula sa labas ng bintana, nakikita ang paglubog ng araw sa Makati. Mula ng araw na iyon na sumakay siya sa bus mula sa probinsya patungong Maynila, ang lahat ng hirap ay nabayaran. Ang talento ay hindi lang para sa isang tao. May tunay na kahulugan ito kapag ibinabahagi mo sa lahat. Ito ang laging sinasabi ni Lino. Ito ang kanyang pilosopiya sa buhay. Kumusta ang kwento natin ngayon? Ang isang 12 taong gulang na bata ang nakagawa ng isang bagay na hindi nagawa ng 3 pinakamahuhusay na eksperto sa mundo sa loob ng 6 na oras. Hinuhusgahan ng mga tao si Lino base sa kanyang edad, sa kanyang kakaibang hitsura at sa trabaho ng kanyang ina. Ngunit sa harap ng lahat ng tingin na iyon, hindi kailanman ikinahiya ni Lino ang kanyang sarili. Ang mga oras na ginugol niya sa harap ng computer sa library, ang mga oras na pinagtatalunan niya ng buong gabi sa forum, ang mga oras na gumawa siya ng mga laro sa kanyang laptop na may ilang nawawalang key, ang mga oras na hindi napansin ng sinuman ang siyang bumuo kay Lino. Ang pinakatumimo sa akin sa kwentong ito ay hindi ang bahaging na ibalik ang sistema. Ito ang sandali nang ipinangako ni Ginoong De La Cruz ang 500 milyong piso, ngunit ang una naging bukang bibig ni Lino ay hindi pera,
kundi ang kaligayahan ng kanyang ina at ang pagkakataon para sa ibang bata. Hindi ba't ang tunay na kamangha-mangha ay hindi ang kakayahan mismo, kundi ang pusong alam kung saan gagamitin ang kakayahang iyon? Hinihikayat namin ang lahat ng patuloy na nagsisikap ng tahimik sa kanilang sariling lugar ngayon. Sa lahat ng sumama hanggang sa dulo, lubos po naming ikagagalak kung pipindutin ninyo ang subscribe button at mag-iwan ng isang salita na komento na, "Narinig ko, maraming salamat."